sakit, bawat patak ng luha, dulot ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan, bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit, kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso't isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Oh, tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo ang Pilipino. Magkaisa tayo ang Pilipino. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa dito, di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon para balanse itong issue tungkol sa mga pinaghihinalaan na mga eskwelahan
na nagiging breeding ground para sa mga komunista, no? And itong alleged recruitment, no, for the destabilization of the administration of the president. Ang reaksyon ng mga iba-ibang opisyal ng mga universidad ay negatibo dito sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, no? Para naman ibigay natin, after all, ito po ay mga nasa dyaryo ngayon. Pero may paliwanag na po dito si General Galvez na itong hinihingi ng mga ebidensya ng mga iba-ibang universidad ay still subject for validation according to General Galvez. Binavalidate pa daw po ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Ako po'y naniniwala na hindi magsasalita ang sino man na opisyal ng Armed Forces of the Philippines kung walang basihan ang mga bagay na ito, no? Pero mabuti na lamang sapagkat ngayon ay may paliwanag because the military is being dared by the university officials to prove it, no? Para patunayan ang aligasyon. Kahapon sa programang Kumusta Pilipinas na kasama ko si Ingkong Nick na kausap namin ang presidente ng and the legal counsel of the Philippine Association of Private Schools, Colleges and Universities, and Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines, and also as counsel for Emilio Aguinaldo College, isa sa mga 18 higher education institutions na nakalista sa Armed Forces of the Philippines, no? Si Attorney Estrada ay nakausap po namin ang direktor, si Dr. Lorenzo, no? At kanyang ipinahayag ang isang statement coming from the legal counsel, si Attorney Estrada, si Joseph Noel Estrada, no? Na kanilang pinabubulaanan at kanilang nililinaw na wala daw na ganong mga aktibidad sa kanilang eskwelahan, no? In the same manner, yung mga administrador, yung mga opisyal ng iba-ibang mga kolehiyo o universidad, mayroon na rin po sila mga pahayag na walang ganong klase na aktibidad sa kanilang mga eskwelahan. As I've said, kanina may pahayag po si General Galvez na lahat itong mga impormasyon na ito is still being validated, no? Binavalidate pa ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas. So, ganun lamang. Hanggang doon na muna tayo, no? Yung paghamon ng mga eskwelahan na patunayan at pangalanan, no? Sa University of the Philippines, sinasabi nila na patunayan kung sino, pangalanan daw kung sino ang mga nagre-recruit, kung sino-sino mga tao doon sa Universidad ng Pilipinas, no? Sa UP, ang nagre-recruit ng mga estudyante para maging member ng Communist Party of the Philippines at para pabagsakin ang administrasyon ng Pangulo. So, yun po mga kababayan ko ang latest developments ngayon. Nasa dyaryo po karamihan ngayon ang mga bagay nito. Hanggang doon na muna tayo, but the Philippine National Police headed by
Director General Oscar Albayalde issued a warning yesterday doon sa mga professors and faculty members of possible charges if they are found to be instigating students to rebel against the government. No? Nagmamanman din po ang Philippine National Police ngayon sa mga faculty members at mga professors. No? Itong mga iba-ibang mga opisyal ng eskwelahan, at kung mapapatunayan, sila po ay may pananagutan sa batas. Maaring sila po ay makasuhan sa iba-ibang mga korte. Alam po ninyo, ang Philippine National Police is also working side by side with the Armed Forces of the Philippines regarding this particular issue. Itong tungkol sa Red October na very hot issue ngayon. Laman po halos ng mga periodiko nung nakaraang araw, itong Red October, na nagkaroon nga ng mga conflicting statements, no, coming from several quarters. No? So anyway, ang oras natin, mga kababayan, 27 minutos na po makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa kanyon ni Rolly Cannon. Ang World Bank ay nagkaroon po ng downgrading dito sa forecast regarding economic growth of the country, no? Hindi lang po World Bank ang nag-cut ng kanilang forecast pagdating sa paglago ng ekonomiya ng bansa, no? Kundi itong IMF, itong International Monetary Fund, of course, including the World Bank, no? Dito sa isang periodiko ngayon, ang Asian Development Bank also downgraded their previous forecast for the economic growth of the country from the previous 6.8%. Now, the revised downgraded forecast is already is just 6.4. No, yung IMF ang kanilang previous forecast for the Philippine economy is 6.7%. Ngayon ay 6.5%. Yung World Bank, ang dating forecast ay 6.7%, ngayon po ay 6.5% na lamang ang mga forecast ng mga financial institutions na ito. World Bank downgrades Philippine growth outlook to 6.5%. Importante po ito sapagkat ang number one na lender ng mga bansa kasama ang Pilipinas ay ang World Bank. Kaya kapag ganitong downgraded tayo, mukhang mahirapan tayo na madagdagan ang ating foreign borrowings, no? Para sa gastusin ng ating gobyerno, para doon sa government expenditures every year. As we all know, ang national budget ng ating bansa every year ay lumalaki. Tumataas po ang national budget natin every year. Sa ngayon, 3.757 ang ating budget for 2019. At the Philippine collecting bureaus, itong Bureau of Customs, itong BIR and some other collecting windows of the country cannot support. Hindi po pwedeng matugunan ang mahigit na 3 trilyon. In fact, almost 4 trillion budget for 2019. Kung ang pagbabasehan natin ay ang collection dito sa ating mga ahensya ng gobyerno. So,
para lamang matustusan ang government expenditures every year, we continue to borrow from the World Bank, from the IMF and the Asian Development Bank. Kapag ito'y downgraded, ay mukhang hindi tayo maganda sa paningin ng mga international lenders na ito, no? So, tingnan natin ang iba pang mga forecast, mga kababayan ko, mayroong pagtaya that next year or maybe at the end of the year, ang inflation rate ay 7%, no? Maaring tumaas po sa 7%. Mayroon pong mga forecast ngayon, mga eksperto, na galing sa iba-ibang mga international banks based on what is happening to the country today. Mayroong mga forecast that inflation rate would go up further early next year and late this year up to 7%. Ngayon nga po, 6.4% ang inflation rate. Pero nahihirapan na po tayo, no? Pumalo na po ang crude oil in the international market, pumalo na po sa more than $83 per barrel. Ngayon, napakataas po. That is the very reason why ang presyo po ng crude oil and other products, no, mga produkto ng petroleum, itong tinatawag na petroleum products ay tumataas po sa world market, and at the same time tumataas din sa iba-ibang mga maliliit na bansa, kasama na po ang ating Pilipinas, no? There is a proposal, or there was a proposal coming from some sectors, especially coming from several congressmen, na isuspend ang implementation ng fuel tax, the suspension of the implementation of the excise tax on fuel, no? Ito po ay pinag-aaralan ngayon sapagkat under the train law, mga kababayan, kapag 3 consecutive months na tumaas more than $80 ang presyo ng crude oil in the international market, automatically kailangan po na isuspend ang implementation of the excise tax. But the government is still looking into the possibility that it will not be suspended. In fact, no less than the Speaker of the House, si Speaker Gloria Macapagal Arroyo, is not in favor of suspending the implementation of the excise tax under the train law, because the government will lose about 40 billion pesos on fuel excise tax suspension. Ito po ang pagtaya ng gobyerno, that the government can lose as much as 40 billion pesos in gross revenues if the excise tax on fuel is suspended next year due to the increased price of Dubai crude. Ito po ang ipinahayag ng Department of Finance, no? Alam po ninyo ang overall supervision ay nandiyan po sa Department of Finance. Sila din po ang nag-propose nito. Sila din po ang gumawa ng mga train law proposals na ito sa Kongreso. Itong pinangungunahan po ni Sunny Dominguez of the Department of Finance. So the government will lose 40 billion pesos. But alam po ninyo, ang 40 billion pesos na inaakala na mawawala sa revenue ng gobyerno, this is just a drop from the bucket. Ika nga, no? A drop from the bucket or to the bucket. Bakit ma? Sinasabi kong gatiting lang po ito. There are unused budget every year. Sa ating annual budget, mga kababayan, maraming mga departamento
ng ating gobyerno ang hindi po nauubos ang kanilang budget. Ito po ay natuturn over dito sa Treasury Department ng ating gobyerno automatically itong mga unused budget na ito. Ha? So, maaring ito na po ang pwede nating i-offset, i-compensate dito sa 40 billion. Ha? Because marami po ang naniniwala that one of the solution, in fact, may mga ekonomista na nagsasabi that one of the solutions para masawata o kaya makontrol ang inflation ay isuspend temporarily itong excise tax being implemented na naka-attach po dito sa train law na implementado starting January 1, 2018. So, even some leaders of Congress, no less than Representative Danny Suarez, ay nagsasabi din, no? Minority Leader Danilo Suarez said revenues from such taxes are just a drop in the bucket compared to the huge amount of funds state agencies fail to spend due to inefficiency and procurement issues, no? Ito nga pong sinasabi namin, no? All right. Ang Department of Energy is also saying that pushing for the amendment to the train law to allow the suspension on the second round of fuel excise tax increase ay hindi po maganda sa ekonomiya ng bansa. Sapagkat alam po ninyo, by next year, magkakaroon na naman ng round 2 na excise tax on gasoline. Next year, under the law, kaya itong January under the law, no, itong excise tax on gasoline increased to 7 pesos per liter from 4.35 pesos per liter. Itinaas po ito. While new rates of 2 pesos and 50 centavos per liter would be levied on diesel, 3 pesos ang kerosene, 1 peso per kilogram on liquefied petroleum gas, no, LPG. Tinaas po ito, no? Kaya ang excise tax po na 7 piso sa gasolina ngayon ay pinapatong ng gobyerno, napakataas po ito. Ngayon po, 60 pesos na, 61 pesos along EDSA ang presyo ng gasolina, no? 61 pesos something, no? Assuming na temporarily ma-suspend ang pagpataw ng excise tax na ito under the train law, minus 7 pesos po ito. Ang laking kaluwagan po ito, no? Halimbawa, 60 pesos minus 7 pesos excise tax. Magiging 53 pesos na lamang po ang presyo per litro ng gasolina. Kaya ito po ang pinagsusumikapan ngayong pinag-aralan ng mga ekonomista kung kung ano ang epekto sa pagsuspende ng excise tax sa train law dito sa mga ambitious projects of the President. Itong build projects of the President. Napakahirap po balansihin ito, no? Kapag ito ay sinuspende, the government will be losing about 40 billion pesos, no? At malaking epekto po ito sa mga ini-implement na mga proyekto ng gobyerno sa ngayon. Ang daming mga highways ang ginagawa ng Department of Public Works ngayon. Maraming mga iba-ibang proyekto, mga bridges all over Visayas and Mindanao, na ginagastusan po ng revenue coming from the implementation of the train law. Nakaproject na po kasi yan, no? Kaya pag-aralan po ninyong mabuti in coordination with Congress so that after the possible conclusion, kung ito po ay aamyandahan, madali na lang po ito sapagkat nandyan ang liderato ng Kongreso na pwedeng
amyendahan ang nasabing batas, no? If not the suspension, it is probably possible that Congress will amend some provisions of the train law. So maganda po itong pag-usapan. There is a need for dialogue between the Department of Finance people and of course some leaders of Congress. Mga kababayan ko, kung ano ang dapat gawin sapagkat under the law ang mga conditionalities kapag tumaas po ng mahigit 80 dolyares per barrel ang crude oil in the international market for 3 consecutive months, kailangan po na ibaba. Kailangan po na isuspend ang excise tax under the train law. Kanyon, si Rolly Cano. Ang pinakamalaking business groups dito sa ating bansa, itong Philippine Chamber of Commerce and Industry ay pabor for the suspension of fuel tax. Lalong-lalo na po itong napipintong pagtaas ng taxes by next year sa round 2. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, the country's largest business group, is supporting calls for the suspension of the increase in fuel excise tax set for next year under the tax reform for acceleration and inclusion or the train law. Ito po ang ipinahayag po nila, no? Sapagkat yung kasalukuyan na 7 pesos excise tax ay ang kasalukuyan na 4 pesos and 35 centavos na tax ay magiging 7 piso. Ito na po yung sinasabi ko kanina, no? By next year, 7 piso na po ang tax sa gasolina. Kaya kung ito po ay isuspende muna, minus 7 pesos po yan sa presyo ng gasolina. Alright. So, tingnan natin kung ano mapag-agrihan ng mga ekonomistang ito ng ating bansa. Sila ang nakakaalam ng implikasyon sa mga bagay na ito, no? Alright, sila ang nakakaalam ng implikasyon na ito, no? Maaring magkaroon po ng bahagyang increase on supply ng oil sa international market dito sa isang business page ng isang periodiko. Ang Saudi at ang Russia ay nagkasundo na taasan ang kanilang production output, nataasan ang kanilang production, slightly increase the production. No? Mukhang may sekreto ang Saudi at ang Russia. Oil prices on Thursday, kahapon, fell from 4-year high na ngayon ay medyo bumaba ng kaunti by the rising U.S. inventories, no? Medyo tumaas din po ang inventaryo ng Estados Unidos pagdating sa oil. Slight increase in the inventory, no? Ang Russia, ang Saudi Arabia ay nagkaroon ng private deal. Ito po ay pribadong agreement. This is not an official agreement sanctioned by the international market traders, no? Ito lamang po ay private deal between Russia and Saudi Arabia na mag-manufacture ng mas maraming crude oil in September.
ang Brent crude oil futures were downgrading at $85.85 per barrel, down by 4.4 cents or 0.5% from their last closing. Alam po ninyo, ang crude oil ay nasa futures market po ito. Kaya tingnan po ninyo ito, parang ang bilihan po nito, futuristic. Ika nga, hindi pa minimina ang krudo, binibili na po sa international market. Kaya nagmamahal dahil dito sa manipulation of the spectators. Itong mga futures traders, no? Na hindi pa minimina, nagnenegosyo sila, nagkakabilihan sila sa papel. Ang mga spectators na ito, itong manipulators na ito, they're the ones dictating the price of crude oil in the international market. Kaya wala nang control, even the oil-producing countries, they do not have the control anymore dahil nga nabili na, nasa papel na, mga kababayan ko. But ito nga po, nagkaroon ng secret deal ang Russia and Saudi Arabia that eventually they're going to increase their production slightly, kahit pa kaunti-kaunti, para ma-lower ang cost of crude oil dito sa world market, and eventually makakahinga tayo ng kaunti. No? Sana matuloy ito. At ito ngayon, dito pa sa isang business page, traders bet on oil at $100 per barrel. O tingnan po ninyo. Ang mga traders, walang mawawala sa kanila. They're even betting for $100 per barrel. Ngayon, $83. Nung araw, ang per barrel niyan, mga $64 per barrel lang ng crude oil. Kaya murang gasolina nung araw. Ngayon, 83 plus. The traders, itong mga spectators nito, manipulators of the oil in the international market, they're betting for even $100 per barrel. Walang mawawala. Dito nagkakaroon po ng problema. Dito sa mga manipulators na ito, dito sa international market of the petroleum products, kaya nagmamahal. Kaya sabi dito ng ating mga nasa gobyerno, wala tayong control. Ang control nandoon sa international market. Ang sabi ko naman, given yan. Wala tayo talagang control. But domestically, in our country, we can have other safeguards. Pwede nating kontrolin ang profit margin ng mga oil players in the industry, ng mga kumpanya. Sapagkat ngayon, wala pong regulasyon ang ating bansa. Yun ang madalas kong sabihin. At saka itong excise tax ng gobyerno, kailangan i-review. Baka naman sobra-sobra na ang 7 piso na excise tax. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang ating kanyon na Rolly Cannon. Ang Standard Chartered Bank expects the Bangko Sentral ng Pilipinas to deliver 2 more rate hikes this year as inflation is expected to increase at 7.4% in December. Grabe ito. Itong forecast na ito ng Chartered Bank, grabe, 7.4% by December. Ekonomista po ito, si Chido Narayanan, economist for Asia at Stanchart, said the central bank is expected to respond to higher inflation, reaching 7% in the fourth quarter and peaking at 7.4% in December,
with 2 more interest rates hike. Ewan ko kung saan tayo pupunta. Kapag binabasa ko ang mga business page ng mga periodiko, ako po ay nababahala ng konti kung saan ang direksyon ng ekonomiya ng bansa. Nandyan ang kumpol-kumpol na mga rason, nandyan ang controllable increase of crude product or petroleum products. Nandyan ang fluctuation, patuloy na paghina ng Philippine currency, ng peso against the dollar. Nandyan ang patuloy na pagtaas ng mga basic services, pagtaas ng presyo ng rate ng elektrisidad, taas ng rate ng tubig, lahat po chain reaction effect. Dahilan dito sa movement ng iba-ibang problema ng bansa, movement of prices in the crude oil in the international market. At itong patuloy na paglakas ng dolyar na nagiging dahilan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng buying power ng Philippine currency, mga kababayan ko. So, ito po, mga kababayan, ang nakakabahala dito sa ating bansa sa ngayon. Itong economic situation of the country, na ang inflation rate forecast is already 7.4% in December, according to one economist dito po sa Chartered Bank, na katulad ng binasa ko sa inyo kanina. There is a need for the people surrounding the president, itong mga tao ng presidente, na magtrabaho ng double time, to work double time para magkaroon po ng immediate solution ang problemang ito dito sa ating bansa. Ang presidente ay nakafocus doon sa paglaban sa insurgency, sa labanan o kaya paglaban sa droga, and the corrupt officials in the government. Less on the economic situation, because as we all know, the president is a lawyer by profession. Kaya nga nag-hire ang presidente ay itinalaga ang mga eksperto, katulad ni Sani Dominguez, katulad ni Pernia ng NEDA, para makatulong ng presidente sa sawata ng mga problema sa ekonomiya ng bansa, para makatulong ng presidente sa planning ng direksyon ng ating bansa, para sa mahihirap na nagmamahal sa Pangulo. Naalala po ninyo nung campaign period, the President said, "Let us fix this country." Ang ibig sabihin ng Presidente ng Pilipinas that there is a need for a total overhaul of the overall problems of the country today. Not only the corruption problem, not only the problems of the government on drugs, hindi lang po ang peace and order situation, hindi lang po ang insurgency problem of the country, but also the economy of the country. The most important thing is the economy of the country. Mga kababayan ko, sapagkat alam po ninyo, ayaw kong dumating sa punto na
ang ating bansa ay matulad po sa isang bansa na ang pangalan ay Haiti, na bansa na dumating sa pinakaperyodo na talagang wala na silang makain, even until now. Napanood ko nga, mga kababayan, sa isang documentary television show, documentary film, na ang kinakain nila ay isang cookies na gawa sa mud, gawa sa ano bang tawag ito? Yung lupa. Yung lupa ay pinipino nila, binibilad sa araw, minamasa ng kaunting asukal, at binibake. Yan po ang kinakain nila ngayon. Kumakain ng lupa. Just to be able to survive. Mga kababayan ko. At one time, nagkaroon po ng food riot na ang mga tao, mga kababayan ko, ay kanilang binuksan ang mga warehouses. Binuksan ang mga groceries, mga bodega, upang kunin ang mga natitirang pagkain. At walang nagawa ang armed forces nila, walang nagawa ang kanilang mga pulis, sapagkat they themselves were hungry. Sila din po ay mga gutom din. Itong mga doon sa bansang iyon, yung mga pulis nila ay gutom din, kaya nakisama na rin po sila doon sa food riot na yan. Iyan po ang ayaw kong mangyari dito sa ating bansa, especially sa pagtatapos ng termino ng presidente by 2022. Kung iyan pa rin ang problema, nako, mahirap po. Ay lalong-lalo na kung ang susunod na presidente ay hindi ganun kalakas ang determinasyon at hindi ganun katapang na presidente, baka lalong mahirapan ang ating bayan. So, as early as this time, habang may 3 taon pa po ang presidente, inaasahan po ng taong bayan na ang mga problemang ito, lalong-lalo na sa ekonomiya, ay masusolusyonan ng mga economic team members ng Office of the President. Kanyo si Rolly Cano. Mga kababayan, oras natin ay 59 minutos 15 segundos. It's almost 9 o'clock in the country. Ang kanyon ay magbabalik matapos lamang po ang pagpapakilala ng himpilan. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
D, 1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Kahapon nagkaroon po ng report ang department, ito pala si, hindi pala department itong PACC, no? Itong Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, na pinagmumunuan po ni Ginoong Dante Jimenez. Siya po ang commissioner dito, no? Dante Jimenez, siya ang chairman. Nag-deliver po siya ng ulat sa bayan, report to the nation, sa kung aling mga departamento ang corrupt. Anong mga departamento ang talamak ang korupsyon? At ang pinangalanan po ni Dante Jimenez, ang Department of Public Works and Highways, ang nangunguna dito sa pinaka-corrupt na mga ahensya ng gobyerno. Ang pangalawa, ang Bureau of Internal Revenue, the BIR, and the Bureau of Customs. Ito po ang top 3 sa mga most corrupt government agencies and department. Ano kaya masasabi ni Secretary Villar tungkol dito? As we all know, Secretary Villar is the Secretary of the Department of Public Works. Ano kaya masasabi ni Commissioner Dulay ng BIR, and also the comment on this particular report of Dante Jimenez dito sa Bureau of Customs. Ano kaya ang sasabihin din ni Ginoong La Peña ng Bureau of Customs na ipinagmamalaki ngayon sapagkat nakuha yata ng Bureau of Customs ang kanilang collection target. Na kahit na tumaas po ang collection target ng Bureau of Customs, hindi rin po maaring itago ang mga nakakalusot na sabu diyan sa Bureau of Customs. No? Talamak ang smuggling operation na nakakalusot pa rin diyan. At sang-ayon po sa report na ito ni Dante Jimenez, isa ang Bureau of Customs until now na nakalinya doon sa mga corrupt agencies of the government. Ha? Kahapon po ito na ipinahayag ni Dante Jimenez, no? The Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Dante Jimenez sa isang press con, ulat sa bayan, mga kababayan. So, tingnan natin kung ano ang masasabi dito. Dito sa isang diaryo ngayon, Public Works Secretary Mark Villar, in a statement, vowed to take action on all the complaints and called on the public to report to him directly through his hotline. All right, at least nangangako si Mark Villar na itong mga reklamong ito, including of course some complaint about corruptions or corruption dito sa iba-ibang mga opisina ng DPWH ay idirekta na lang daw sa kanya, no? Okay, so ito po ang ulat sa bayan ni Dante Jimenez kahapon at sayang na lamang na hindi ko naalaman ito kung saan. Dito pala ito ginawa sa Palacio del Gobernador sa Manila, na ginawa po ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Dante Jimenez.
Sana kung malapit-lapit lang ito, kung naalaman namin, ay napuntahan ka namin na Dante Jimenez, no? Ito si Dante, Bicolano rin to, no? Marunong din itong mag-Bicol. So, anyway, tuloy po tayo dito sa ating palatuntunang kanyon. Magkakaroon po ng major cabinet revamp ang Pangulong Presidente, ang ating Pangulong Duterte. Dahilan sa mukhang kumpirmado ang pagtakbo ng iba-ibang mga tauhan niya sa iba-ibang departamento, katulad ni na Bongo, si Harry Roque, si Francis Tolentino, and Agrarian Reform Secretary Jan Rualo Castriciones are supposedly running for senator in the next year's election. Cabinet Secretary Leoncio Ivasco, Technical Education and Skills Development Authority Chief Giling Mamonjong, and Special Envoy to Kuwait Abdullah Mamau are also eyeing for local elections according to our source, no? Si Labor Secretary Silvestre Bello III and Agriculture Secretary Emmanuel Piñol are probably running in the 2019 elections. This is according to the source, no? Pero siyempre ang mga taong ito, kapag tinanong mo ngayon, ay mga hari ng denial yan. The king of denials, no? And there are also some reports that the resigned Assistant Secretary Mocha Uson ay siya rin po ay is being eyed to be nominated as one of the candidates for senator this coming election. So, alam po ninyo, ang mga appointed officials of the government are automatically considered resigned kapag sila po ay mag-file na ng kanilang certificate of candidacy except the elective officials. Now, itong elective officials ay mananatili po na hindi po sila konsiderado na resign. But in the case of Secretary Bello, Secretary Go, Secretary Roque, and some other secretaries running for next year's election in the senatorial race will be considered resigned according to our laws, no? So, according to the election code, sila po ay considered ng resign. So, marami. Pwede na kayo mag-apply dito sa Malacanang kung gusto ninyong ma-appoint ng Pangulo na papalit dito sa mga kakandidatong ito. Kanyo, si Rolly Cano. Incidentally, Romy Macalintal, si attorney, kumpirmado na po na siya'y kakandidato sa pagkasenador. Itong legal counsel ni Vice President Leni Robredo, nagkumpirma na po na siya po ay kakandidatong senador sa susunod na eleksyon. Ay very qualified naman ito si Romy Macalintal. Napakagaling na abogado, lalong-lalo na po pagdating sa mga batas tungkol sa eleksyon. Alright, tuloy po tayo. Bukas pala itong loto ay magpapatuloy ang draw
ang premyo ay umaabot na yata sa 885 million pesos. No? Marami na naman ang mawawalan ng pambili ng bigas nito. Marami na naman ang magtitipid nito para lamang tumaya sa loto na hindi naman tinatamaan. Ewan ko lang kung talagang may tumatama dito sa lotong ito. Na ang nakikinabang itong PCSO. Mabuti na lamang kung ang serbisyo, lalong-lalo na sa pag-provide ng mga health assistance, no? Itong hospitalization assistance sa mga tao ay orderly. Ang dami naming nalalaman na maraming may sakit. Ang pumipila kuminsan 3 araw, kuminsan as early as 3 o'clock in the morning, nandiyan na. Dapat siguro yung sistema ayusin, no? Di lang yung ang daming mga tao ang umaasa po dito. Itong mga itinataya ng mga tao, ang bigger slice of the cake, ika nga, ay nakalaan po dito sa mga serbisyong ito na ibinibigay ng PCSO. So ayusin po natin siguro ang patakaran. Ang daming mga nagreklamo na sila po ay kumisan ayaw na lang humingi sa PCSO ng tulong sapagkat pabalik-balik, nahihirapan sila. Ang iba naka-wheelchair pa. At speaking of loto, mga kababayan, nung isang araw si Sara Duterte ay tumaya din. Ngayon, nasa dyaryo, even the president pala, ay nagpapataya kay Bongo na sa loto. Nagbabakasakali din ang Pangulo pala, no? Even President Duterte cannot resist the huge price of the Ultra Lotto, no? 885 na po ngayon. Tingnan natin kung baka umabot po ito sa 1 billion piso. Pagdating ng panahon, kung hindi pa ito matatamaan mamayang gabi. So, okay. Tuloy po tayo mga kababayan, 9/17 sa buong Pilipinas. Ang retiring Army Chief, Major General Rolando Joselito Bautista, ay ang incoming Secretary of the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Retiring Army Chief Major General Rolando Joselito Bautista. Ito pong si General Bautista ang namuno sa paglaban against the ISIS linked to Maote Group in Marawi City last year. And he is going to be appointed as the new DSWD Secretary. Naiiwanan po ng Acting Secretary Virginia Nazarea Orogo, na siya po ang concurrently head of the DSWD sa ngayon, no? So, congratulations hindi pa man nakapag-retire, magre-retire pa lang si General Bautista, siya po ay appointed na. Just like General Anyo before, no? Hindi pa nag-retire si General Anyo as Chief of Staff of the Armed Forces, appointed na po dito sa DILG. Ganun po ka mahal ng presidente ang mga opisyal ng militar. So, inaanunsyo ko lang po ito for the information of everybody that we have a new appointee dito sa DSWD. So, okay, tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan sa ngayon. Ito pa lang si General Palparan ay nasa bilibid na nung isang araw pa. At mayroon pong assurance na ibinibigay si General Bato de la Rosa, being the head of the New Bilibid Prison, na walang favoritismo
walang VIP treatment, walang sacred cow sa New Bilibid Prison. So makakaasa po ang mga magulang, makakaasa po ang mga relatives, ang mga kamag-anak ng mga alleged na nawawala for 10 years already. Most likely baka wala na, baka patay na rin talaga itong mga estudyanteng ito. Most likely sapagkat 10 taon na wala naman lumilitaw. Doon sa mga kamag-anak ng mga nakidnap ng grupo ni Palparan na mga UP students, makakaasa kayo mula kay General Bato na wala pong special treatment kay General Palparan. Kanyon, si Rolly Cano. Alright, 20 minutos po makalipas ang alas 8. Alas 9 na pala. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Ngayon, may mga iba-ibang issue ngayon tungkol sa kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas, no? Sapagkat noong isang araw ay nasa ospital ang Pangulo. Maraming mga speculations ang nag-circulate na baka daw malala ang Pangulo, pero mayroong paglilinaw ang Presidente na ito ay part of the routine check-up, no? Parang counter-checking, parang part 2 ng kanyang dating check-up para malaman kung ano ang development, mas lalo pang malaman ang totoong kalagayan ng kanyang kalusugan. Parang, kumbaga kung mayroon ka ng laboratory during the past laboratory examinations, during the past months, parang counter-checking kung ito ay may panibagong improvement o lalong lumala ang sakit, no? So, huwag kayong mag-alala. The President is okay. His health is fine. At alam naman ninyo, being a lawyer, he will inform and conform with the Constitution if there is a serious health ailment. Pero wala naman daw, sang-ayon po kay Secretary Roque. Nangangako naman ang Presidente na ihayag niya naman daw. Sabi niya nga, kung cancer ito, halimbawa, kung mapatunayan ng mga doktor na ito ay third stage cancer, sabi niya, ay hindi na siya magpapagamot. He is not going to prolong the agony. Sang-ayon po sa Presidente yan. No? Pero as of this time, magkakaroon po ng assessment kung anong kalagayan. But Secretary Roque is assuring the public, no? Nagbibigay ng mga assurances ang Malacanang that as of this time, the health of the President is fine. Siya pa'y okay naman, no? So, wag tayo mag-speculate. Ang Presidente ay maghahayag ng kalagayan niya kung ano ang totoong state of health ng Presidente kapag nagkaroon na ng result ang kanyang panibagong check-up doon sa Cardinal Santos, no? Dito yata yan sa Green Hills ang kanyang panibagong mga check-up, no? Mga kababayan. So, huwag kayong mag-alala, no? Nasa magandang kalusugan ang Pangulo sang-ayon sa Malacanang. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon. Ang Presidente pala ay na-upset. Mukhang uminit daw ang ulo
nang malaman itong mga nasabat ng Bureau of Customs na 23,015 sacks of rice apprehended ng Bureau of Customs na ngayon ay nawawala, no? Ay nasibak na po ang mga namamahala dito sa Bureau of Customs. I think itong mga empleyado, mga opisyal ng Bureau of Customs, na-relieve na po itong mga Customs District Collectors na si Lacio Martinez and Customs Police District Commander Filomeno Salazar. They were relieved from their post pending the investigation of the incident. Ay mantakim po naman ninyo, 23,000 sacks of rice missing. Inasaan nga ito? Dito ang problema sa mga empleyado ng Bureau of Customs. No wonder, ang report ni Dante Jimenez nangunguna pa rin po ang Bureau of Customs, top 3 sa most corrupt agencies of the government. Akala ko ba lilinisin po ito ni Commissioner La Peña? O di ba itong pangako ni Commissioner La Peña? Until now, dami pa rin palang corrupt official dyan sa Bureau of Customs. May tuloy pa rin yata itong mga hatian every Friday dyan sa Bureau of Customs. Di ba nung araw may mga hatian dyan? Fiesta kapag Friday. 23,000 sacks of rice nawawala. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo dito? Ang daming mga naghihirap na mga Pinoy na kailangan po ang bigas. Nawawala. Sana naman ito pupunta. So, ang investigation ay ongoing dito sa missing 23,000 sacks of rice na ipinag-utos po ng Pangulo ng Pilipinas. Nawawala po ito doon sa Zamboanga City. Alright. Ay 40 million po ang halaga nito. Ito pa ang isang balita tungkol sa Bureau of Customs. Mga kababayan, ang Bureau of Customs ay nakasabat po ng at least 15 million worth of illegal drugs in 5 parcels at the Ninoy Aquino International Airport. Ito po ang sang-ayon sa report ngayon. Kapag medyo sinisipag ang mga taga-customs at medyo maliit ang halaga, na i-intercept ng mga taga-Bureau of Customs. Di ba? 15 million lang kasi ito madaling makita. Yung shabu, amounting to about 6 billion pesos ay hindi makita. Mas malaking bulto yun Di ba? Yung 6.5 billion worth of shabu na nakalusot sa Bureau of Customs noon, mas marami yun Di ba mas madaling makita yun? Pero hindi po nakita ng Bureau of Customs. Yung shabu amounting to 15 million lang nakita. Ay maliit po ang parcels na ito. Ang mga lalagyan nito ay maliit lang dahil 15 million worth lang. Nakita. Yung malaking mga containers na sinasabi ng PDEA na puno ng shabu ay hindi nakita, hindi daw shabu yun. Ganon dyan sa Bureau of Customs. Kaya hindi natin masisisi si Dante Jimenez na included pa rin ang Bureau of Customs dyan sa listahan ng most corrupt agency ng ating gobyerno. Kanyo si Rolly Cano.
Mga kababayan, ang oras natin ay alas 9:30 na ng umaga dito sa Kanyon. Ang inyong lingkod, si Rolly Canon, magbabalik. Magpapakilala muna kami muli ng aming impilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Meron akong isang maganda panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa. Ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawa. Mawawala ang pukot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. At paglabas mo sa kalsada ay ngiti ang iyong makikita. Mawawalang uot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating
1134 kilohertz. Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Noong mga nakaraang buwan, mayroon pong na-discover na budget insertion dito sa 2019 national budget amounting to 51.79 billion pesos. Ito po ay pork barrel, quote-unquote, na nakalaan po sa 40 congressmen na na-discover po yan ng iba-ibang mga ibang congressmen sa kanilang budget deliberation dito sa House of Representatives, no? Pero ngayon, mayroong panibagong na-discover ang isang Muslim representative na si Muhammad Khaled Dimaporo. Si Congressman Dimaporo, mga kababayan po, siya po ang Vice Chairman ng House Committee on Appropriations na kini-question niya itong 4.556 billion pesos na alokasyon which is apparently not part of the 51.79 billion pesos na alleged pork barrel. Yung naunang na-discover ni na Congressman Andaya, ni na Congressman Suarez. Yung 51.79 billion, itong 4 na billion ay hindi po kasama. Panibagong na-discover na naman ito na pork barrel. This is a budget insertion na ini-insert lang po ng mga kongresista. In this particular case, ito pong 4.556 billion pesos allocation na ito na kinukonsider na pork barrel na naman, ito po ay maaring in-insert ni na Congressman Celso Lobregat sapagkat siya po ay question dito ni Congressman Dimaporo. Dimaporo exposed the irregular budgetary allocation when he interpellated Zamboanga City Representative Celso Lobregat in connection with the proposed 2019 budget for the Department of Public Works and Highways last Tuesday. Okay. Hiningi po ni Congressman Dimaporo ang eksplanasyon, paliwanag ni Lobregat tungkol dito sa specifics ng armed infrastructure budget na ito that was inserted in its 3 neighboring regions doon po sa ARM. In-insert po itong 4 na bilyon na ito doon sa mga 3 regions na nasa ilalim ng ARM, mga kababayan ko. Ay inamin ni Lobregat. Ay mabuti naging honest si Congressman Lobregat. Sabi ni Congressman Lobregat na siya po ang nag-sponsor nito, siya po ang nag-insert nito. Congressman Lobregat admitted that this 4.556 billion pesos na ito na infrastructure budget na in-insert doon sa DPWH budget ay intended doon sa Region 9, 10, and 11, and 12. Isa pong political accommodation. Inamin po ni Lobregat na itong budget na ito na hindi po kasama sa national budget, in-insert lang, hindi talaga kasama doon sa mga well-defined budget kung saan pupunta. Ito po ay unlabeled budget. Walang label, basta in-insert lang doon, puwera pa doon sa almost 52 billion na insertion din,
na later on gagastusin na lang nila at their own discretion. Ha? Bawal po ito. Ha? Mabuti inamin ni Congressman Lobregat na political accommodation ito. Ay pwede pala ngayon, Mr. President, pwede pala ito ngayon. Alam ba ni Presidente ito? Maaring hindi alam. Sa bagay, ito po ay hindi pa naman kahit na i-insert nila dyan, kapag nireview ng Presidente ito, baka hindi po pirmahan ng Presidente. Ha? As we all know, this is just being deliberated in Congress. Hindi pa ito final. No? Kung ito ay itutuloy nila, baka ma-review ng Presidente, baka hindi rin ito pirmahan. No? So, this is against the law. Wala na pong pork barrel ngayon. Inano na po yan. Kinansila na po yan. No? It was declared unconstitutional, illegal kapag may mga ganitong pork barrel ang ating mga kongresista. So, ano itong sinasabi na political accommodation, sang-ayon kay Celso Lobregat? Mayroon pa pala ngayon dyan. Mga kababayan ko, alam po ninyo bawal itong ginagawa ninyo dyan sa Kongreso na nag-i-insert kayo. Mabuti na lamang, mas malaki yung 52 billion. Mabuti na lamang masyadong mapagmatsyag itong sina Andaya, Congressman Andaya, na ito ay kumbaga sa itong 52 billion ay na-i-distribute muli. Para bagang na-expose ito at dinistribute na lang ito sa iba-ibang mga proyekto ng gobyerno under the Department of Public Works and Highways. Na mismong si Mark Villar ay nagsasabi na this is not part of their budget presented to Congress. So ito po, alam ninyo mga kongresista, wag na ninyong gawin ito. Ang problema sa inyo, kayong gumagawa ng batas pero pinaiikutan nyo ang batas. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang ating programang Kanyon. Mayroong isang party list lawmaker ang naharap sa possible ouster ng kanyang grupo dito sa House of Representatives, no? Ito po ay ibinunyag ni Minority Leader Danilo Suarez that party list group Arts, Business, and Sciences or ABS. Ito pala ang meaning ng ABS, party list, no? Akala ko party ito ng ABS-CBN. Ito palang ABS party list ay Arts, Business, and Sciences. Itong party list group na ito is trying to recall its representative, Congressman Eugene Michael De Vera. Mukhang kapag nirecall ito ng party list na ito, ay nanganganib ang kanyang posisyon sa House of Representatives. Baka the other officials of the party list group will make representation dito sa leadership ng House para sa pagpapatalsik kay De Vera. Alam po ninyo, kaya binigyan ko ng importansya ito, ni-highlight ko po dito sa programa, because this can also happen dito sa isang party list representative na kamakailan lamang ay nag-create ng isang controversy sa NAIA. Si Congressman Congressman Bertis, no? Na may taunang regla, mga kababayan ko. So, kapag ito ay na-recall, binawi ang nomination niya coming from his group, no? Doon sa party list group niya, maaring ganito rin po ang mangyari sa kanya. Maaring matanggal sila dito sa Kongreso. Di natin alam kung ano ang patakaran dyan. Of course, Danny Suarez ay alam po nila ang patakaran dyan.
maari, logically speaking, if you are not being recognized by your group, ay you don't have any business in the House of Representatives, no? Parang iyon ang lohiko kung bakit maaring mapatanggal itong si Congressman De Vera, in the same manner na maaring mapatanggal din itong si Congressman Bertis, no? So, okay. Tunghayan natin itong mga narco-politicians daw na gustong i-prevent ng DILG na patakbuhin pa sa darating na eleksyon. Marami kasing mga identified na mga narco-politicians, no? Of course, the intention of the DILG is very much appreciated. Pero may rules kasi ang COMELEC, Secretary Anyo, na kapag walang formal complaint against these narco-politicians, ay hindi naman basta-basta na i-prevent ng COMELEC na hindi na sila pwedeng kumandidato. So there is a need of a formal complaint coming from the ILG or anybody from different sectors, no? Para maaksyonan po ito ng Commission on Elections. Kaya kailangan siguro, I think the COMELEC cannot just declare them disqualified, no? It is also unfair sapagkat kailangan din ang complaint and of course the due process of law. Kapag may formal complaint, ang COMELEC legal department ay mag-i-investigate po yan kung talagang may katotohanan. Kung talagang may mga legal basis dyan, that is the time that COMELEC will declare them as disqualified candidates for any position in this forthcoming election in 2019. So, yan po ang sagot ng Commission on Elections. Kaya kung nakaredy ang DILG dito sa mga reklamo, dito sa mga nakalista nila ng mga narco-politicians, isulong na po ninyo yan, isubmit na po ninyo sa Commission on Elections habang maaga pa. Habang may panahon pa ang COMELEC na pag-aralan ang mga iba-ibang kaso nila patungkol sa droga dito sa ating bansa. Hindi sapat yung nasa listahan para ma-disqualify po itong mga narco-politicians na ito, these alleged politicians involved in narcotics. Kanyo si Rolly Cano. In relation to that COMELEC decision tungkol doon sa request ng DILG, mayroon ding ibang announcement ang COMELEC dito mga kababayan ko. Just like in the past elections, candidates for May 2019 elections are prohibited from campaigning. Kailan ba ito? Sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Bawal mag-kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Iba kasi mga politiko, kahit Biyernes Santo, nandoon sa puntod, namimigay ng sa sementeryo, namimigay ng mga leaflets, campaign materials. Bawal po yan. Kung kayo ay makakita sa sementeryo, na namimigay ng mga campaign materials, i-report po ninyo sa Commission on Elections. No? Ito po ang paglilinaw ng COMELEC. Bawal ang pagkampanya sa Huwebes Santo at sa Biyernes Santo. So, okay. Filing na po ng Certificate of Candidacy on October 11. So, marami na ang naghahanda ngayon sa kanilang kandidatura sa anumang mga pwesto
dito sa gobyerno na kanilang tatakbuhan. So tuloy tayo mga kababayan dito sa ating pagtalakay ng mga issue. Ang latest dito sa Trillanes case, ang korte, ang Makati City Regional Trial Court, Branch 148 is set to hear today the coup d'etat case against opposition Senator Antonio Trillanes IV. Ngayon pa lang ang pagdinig ng court Branch 148, no? Nako, paano kaya ito, no? Baka mag-issue na ang korte ng arrest warrant, ay delikado na si Senator Trillanes. In a 3-page order, Makati RTC Branch 148 Judge Andres Soriano ordered the prosecution and the senator to present their evidence to determine whether or not Trillanes filed the requirement or the requisite application for amnesty on or under the proclamation number 75 before he was granted amnesty in 2011. So ipinapipresent yung mga ebidensya. Ang problema nga nawawala. Kaya nanganganib dito si Trillanes despite the confirmation ng Armed Forces of the Philippines at saka even General Anyo for that matter, no? Naniniwala din siya na mayroong application according to the reports yesterday. But Malacanang is insisting na kailangan po ang totoong kopya na ngayon ay nawawala. Kaya medyo tagilid po ang laban dito ni Senator Trillanes dito sa kasong ito. No? Ngayon po ang pagdinig, ang presentation of evidence na in-order ng Judge Soriano ng Branch 148 ng Makati Regional Trial Court. Kanyon, si Rolly Cano. Ang expanded maternity leave bill ay nakahanda na po sa approval ng presidente. Naghihintay na lang po ng signature ng presidente ang isang panukalang batas na aprobado na po ng Bicameral Conference Committee. Aprobado na po itong proposed expanded maternity leave bill that added five more days to the original 100-day maternity bill from previous 60 days. No? Dati kasi ang maternity leave ng mga nag-aasawang empleyado na nabuntis ay 60 days lang ang leave. Ngayon yung ibang proposal ay 100 days leave. Ang na-approve ng Bicameral Committee ay 105 days leave. So, I think this is the best gift ng Pangulo ng Pilipinas sa darating na Pasko. Dito sa mga nanay, itong mga buntit, itong mga lumalakang tiyan, yung mga buntis na mga nanay na nagtatrabaho, na kapag napirmahan po ito ng presidente after 60 days yata, no? 30 days, no? Ipapublish pa kasi yan, and then it will be implemented already. 105 days na po ang leave ninyo with pay. With pay po yan. 100, that is more than 3 months na leave with pay. All right, congratulations sa mga mothers, sa mga nag-aasawa. This is just awaiting for the signature of the President anytime today or tomorrow. So, nandun na po sa Malacanang yan. Bibigyan na lang ni Secretary Bongo si Presidente ng ballpen para pirmahan po itong panukalang batas na ito, extending
the maternity leave para sa mga babaeng nabubuntis from 60 days today to 105 days. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy ang kanyon ni Rolly Cannon. 55 minutes po makalipas ang alas 9 ng umaga. Si Secretary Duque ay suportado daw po ang pagtataas ng buwis sa mga nakalalasing na inumin. Matagal na po ito. Di ba nabuwisan na ito? Mayroon na naman yatang panibagong panukala na pinag-uusapan ngayon na 25 hanggang 35% umano ng tax increase para sa mga alcoholic drinks. Subalit hindi naman daw gagawin isahan lamang ang pagtaas nito, paunti-unti. Parang diyan sa mga fast food, di ba? Kung kumakain kayo, 2 pisong increase, 3 piso hanggang sa napakataas na po. Ako sumasang-ayon din dito lalong-lalo na sa sigarilyo. Marami akong kilala na kapag nagsigarilyo ay talagang akala mo tambutso. Di na talaga mapipigilan Kahit alam nila yung danger ng pagsisigarilyo Nagsisigarilyo pa rin. Kilala ko yung mga taong yun. Talagang parte na ng kanilang hininga ang sigarilyo. Ito, tataasan muli ng 30% ang mga alak at sigarilyo. Kaya tigilan na ninyo yan. That's bad for the health. According to Secretary Duque, this is good for the health. Itong additional 30% na taxes dito sa alak at sigarilyo. Wala nang inom. Doon nga sa Boracay, pag open nila sa October 26, bawal ng party. No more smoking in Boracay. No more drinking in Boracay. Alala ko lang. Kahapon nasa newspaper yun. They can only accommodate 19,000 people in Boracay. 19,000 tourists in Boracay. Without drinks. Walang mga alcoholic beverages. Bawal. Sigarilyo bawal. Pag pumunta ka sa Boracay, pag open nila sa October 26, maliligo ka lang. That's all. Pagkatapos mo maligo, matulog ka sa hotel. After 3 days, ang maximum na ibibigay sa iyo, 3 days lang. Kailangan lumayas ka na sa Boracay. Grabe. Ano ba ito? Ay, nako. Ang lungkot na ng Boracay, mga kababayan ko. But that is environment friendly. Para hindi ka agad mapulyot muli ang Boracay. That is the new, yan po ang bagong patakaran ng Department of Tourism. No more parties allowed in Boracay. Naalala ko lang, ikinunik ko lang dito sa isyong ito ng mga nakalalasing, yung panibagong tax na nakalalasing na mga inumin at sigarilyo. This is no longer applicable in Boracay sapagkat pagbubukas sila, talagang bawal na po ito. Sang-ayon po ito sa Department of Tourism. Napakalungkot na buhay, no? Walang sigarilyo, walang inom. Kape na lang iinumin doon. Kape. Kanyo, si Rolly Cano. Mga kababayan, kami po ay kinapos ng oras ng panibagong presentasyon ng kanyon sa araw nito ng Huwebes. Today is October 5, araw ng Biyernes na pala, no? Araw ng Biyernes. Happy weekend everyone. Ang inyong lingkod,
magbabalik sa Lunes muli. At the same time, at 8 o'clock to 10 o'clock in the morning, sa isa pang pagtatanghal ng kanyon. Kami po ay umaasa na kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw at paghimay dito sa mga controversial issues na ito na direktamente na nakakaapekto sa buhay-buhay ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa technical department ng aming himpilan, sa news department, at sa mga kababayan ko sa Bicolandia, Dismabalo sa Indogabos, mga tugang. Antabayanan po ang mga susunod na palatuntunan. Kami ni Ingkong Nick, mamayang 11 o'clock magbabalik muli at ang tropa ay susunod na. Alright, si Rolly Canon po nagsasabing Dismabalo sa Indogabos, and again I say, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.